Napunta po sa Blitz tiebreak yung labanan sa semifinals ni Grandmaster Wasiso at Grandmaster Sam Sebian sa American Cup 2026. Ngayon, ang Blitz tiebreak po is 3 minutes plus 2 seconds increment. Napaka-importante ng laban na ito kasi kung sino man ang mananalo, mapupunta na po sa Winners Bracket Finals. Anong nangyari? Panoorin po nyo ng live and then after, i-analyze ko. Shoutout po sa mga nanonood. Welcome po sa ating live streaming. There you go. Wasiso play E4 at E5 naman ang sinagot ni Sam Sebian. Salamat sa mga nagsend ng star. Sakto pag-send nyo ha. Italian ang pinili dito ni Grandmaster Wasiso na sinagot lang po ng C3, Knight F6, D3 lang. Yan oh. Yan po yung mainline ng Italian. Nag D6 naman. Anong gagawin ni Wesley? Castling lang po. H6 preventing the bishop G5. Yan po sa mga isang complicated na rook E1 lang. Preparation po yan para po sa D4. Tagal natin naghintay. At umatras lang para iwasan na yung mga tempo in case natulakan. Alright? So, nag-iisip ngayon, ito pong si Wesley So kung anong gagawin niya. A4 was played, common expansion na ginagawa sa queen side. Lahat po ito ay typical na linya pa rin. I'm not sure kung anong iniisip ngayon nitong ni Samuel Sebian. Shoutout po sa lahat ng nanonood ha. Wala video nila, hindi ko makuha eh. Nag A5 lang. Tumulak lang po ng pawn at tumira ng knight development, common development ito. Dito po umiikot yan madalas. Ayan. So, tingnan natin kung anong gagawin dito ni Wesley. What will you do? Nag-H3 lang. Preventing muna yung mga talon, no? Kasi may pressure na ganun eh. O, preventing din yung pin para walang square tong bishop. So, balamang mag-bishop E6. Samunin na lang yan. Anong gagawin ni Wesley? Hindi. Umikot naman, typical din yan eh. Dito lilipat, may mga ganong idea, pero eto para makapag C6, vacating the square at mag D5. Kaya inunahan na ni Wesley, since gumalaw yung kabayo, wala nang pressure dito, pwede na ako mag D4. Immediately was played na inikutan knight to G6 to defend the E5. Alright, Wesley was thinking, umatras lang po yung bishop. Yes, number 1 engine mo po yan. When it comes to accuracy, ang accuracy ni Wesley, 99%. Samantala yung kalaban, 98.1% accuracy. Shoutout po sa lahat ng nanonood. Tandaan, kung sino manalo dito, move on sa finals ng winners bracket. At ang makakalaban kung sino manalo between Fabiano Caruana and a Wonder Liang. Okay? Slightly better daw ang white, pero wala pa yan. Yung ganyang slightly better lang. Close to equal. So, bishop D3, yes. Tamang depensa dito. Anong gagawin? Magsi-C6 na kaya? Yes, tinira. Nahulaan ko kasi yun naman talaga yung pinaka-common dyan. Alright, nag-knight to F1 na. Tamang ikot yung gagawin, sir. Rook to E8, open file lang. Of course, knight G3, most likely. Ay tayo na nga, bishop naman. Halos pareho ng tema yung ginagawa nila na development. The only difference is ito, wala dito eh. Tapos yung bishop nandito instead nandito. Ayan oh. Oh. Halos pareho ng tema. Ang gusto ko malaman paano i-develop to eh. Yan yung gusto ko malaman. No? Bishop dito na lang kasi wala siyang magandang square. Ang sabi ng engine, bishop to C2. Yung ginawa ni Wesley parang engine. Grabe, no? Bishop to C2 lang. Wow. Para saan yung bishop C2? I'm not sure if he's intending to do this, pero baka dito, later on. I'm not sure exactly, pero yan yung sinadjust ng engine. At ginawa naman ni Wesley. Umatras lang, umayos na. Queen to E7 was played. Aha. Saan kaya to? Grabe oh. Uy, pareho sila. Bishop E3, Bishop E6. Halos symmetrical yung posisyon, no? O, Queen to dito, yun pala yun. Baka mag-sacrifice. Teka lang, mabaliw ah. Baka biglang mag-sacrifice. O, Rook to D8, Rook to D1. Yes, naggagayahan. May pagka-symmetrical pero hindi completed dahil yung pawn structure nila magkaiba. Umatras lang sa F8. Wow! Sabaw! Go Wesley! Salamat Sir Venelion Clique sa napaka-generous na $20 super chat. Umatras din si Wesley pero dito naman. Alam yung pinakaiba nila? Single cut si Wesley. Ayan oh, lumayo. Eto, may girlfriend na kaya to. Kaya tingnan mo oh. Alam niya, couple yan eh. Pinagtabi niya eh. Nakonect pa yun. Anyway, anong nangyayari? Uy, Clarice Angel, salamat sa napaka-generous na super chat. At tumira lang ng bishop to C8 ng atras. Nakikita ko yung tema niyan eh. Gusto niyan buksan tong tore eh. No?
Pero mas lamang yung posisyon ni Wasiso dito. Ganda nito. Alam nyo, engine is suggesting Wesley need to go D5 na. Ang idea ng D5 is para mabuksan. Pero hindi, nag-B3, not the best move but still okay. It's not losing pero maganda daw kasi yung D5. No, medyo na-delay daw yung D5. Because of that, hindi nag-D5, pwede na daw mag-D5 yung black. Yun ang problema. Pero bishop to D7, wow, medyo alanganin daw. Sabi ng engine, medyo passive ang datingan. Anong tira ni Wesley? Pwede mag-D5, pwede mag-C4, pwede din mag-B4. Ewan ko kung ano titira niya. Wala siyang tinira doon. Kahit isa pa, balik-balik lang si Samuel Sabian dito. Halatadong oras ang ginagawa. Tina-time attack lang si Wesley. Or hindi time attack ang tawag. He's trying to recover sa kanyang time dahil alanganin. Aba, kinapture yung D4. Hindi daw maganda. Slightly better na si Wesley. Bishop takes lang daw. Bishop takes. Gaganda yung posisyon ng bishop bukod sa pressure na binibigay, no? Ang lalakas ng bishop ni Wesley, nawala po kasi yung pawn dito. Later on, may chance na buksan to. Yan ang naging problema dyan ni Samuel Sabian. Ang tanong ko, magna-knight E5 ba? Yun ba yung gagawin niya? Tingnan po natin, ha? Tingnan natin. Kasi threaten ito eh. Sabian is thinking, Wenceslas is definitely better. Nag-queen to E7 lang to defend the knight. Anong gagawin ni Wesley? Engine suggesting bishop C3. Para siguro yung knight naman, ayun na nga, galing ni Wesley, maka-engine. 96.4% accuracy si Wesley, 91% naman ang kanyang kalaban. I think the idea is this and this. Napakaganda, threatening the queen. Tapos may mga sacrifice na. Like ko, pagpunta mo dyan guys, may sacrifice na. Kaya nga ginanon eh, hinarangan. Pero Wesley said, tinuluyan ng talon. Tumakbo agad yung reyna, pero takbo pa rin sa F5 and the threat still there. Yung sacrifice dahil malilibre yung kabayo. Aba, ayan na nga po nangyayari. Hinarangan yung bishop. Ayun pala yun. Queen to F4 ba? Kasi makakapasok na? Hindi. Medyo makunat pero okay pa rin. Queen F4, ito yung idea eh. Magandang idea, what I mean. Kasi pag dito ka, may threat ka pa rin na knight takes. So, pero tingnan natin, nag-rook to E6 lang. Libre yung pawn, kaya pala nag-queen to dito. One pawn up na si Wesley dito. Lamang po. Lamang. Winning. Pati sa oras lamang. This is one pawn up. This is looking good for the side of Wesley. Sini 5 lang. Alright, babalik na. Wala nang ginagawa yan. Boundary na set. Kumita ka na. Let's go back. Let's go back. Yan. Okay, bumalik na nga. Umatras lang yung Yoka baby. Lakas ng kabayo ni Wesley dito. Pero yung bishop medyo nabad. Tingnan natin kung anong gagawin. F3 kunat lang. Hindi. Umatras lang yung kabayo. Pupunta siguro siya dito. Inunahan na. Tumalo na. Lakas ng knight sa D4. Knight to C2 siguro. Kaya inatras ni Wesley. Hindi. Knight to F5. Pwede din. Ang problema, libre to ah. I mean, may capture na ganoon. Pero syempre, kailangan mo na depensahan yun. Ayun na. Sumasalaksak na yung mga Yoka baby na dali na yung tore. This is it, Pansit. Magre-resign na yan. Magre-resign na yan. Tumigil ang oras. Tumigil ang oras. Nag-resign. Woo! Ang saya-saya. Panalo si Wesley. Ang saya-saya din, umulan ng super chat. Sabi yun, isang iglap, biglang nanalo na lang si Wesley. Nagkapanikan na din kasi. Anyway, analyze po natin yung kanilang bakbakan. E4, E5, Knight F3, Knight C6. Nag-bishop po sa C4, Bishop C5. So, Italian game po ito. Nag-Yuko piano mainline. Ayan, ang ginawa po is Knight F6 tapos D3 lang. Yan talaga yung pinaka-mainline ng Yuko pianissimo variation eh. Anyway, nag-D6 lang po yan. Castling, and then H6, preventing Bishop G5. Lahat po ito ay typical na line sa Yuko piano. Tumira po ng Rook to E1 na sinagot lang ng Bishop to B6. Linya pa rin po yan na sinagot ni Wesley ng A4. Pagka A4, nag-A5, babay, linya pa rin. Ito po, nalaro na po ito nila Vladimir Kramnik, nalaro na din Samuel Sabian as white. Tapos, paborito pala ito ni Kramnik, no? Si Fabiano Caruana, nilaro na din ito. Anyway, ang tinira po dyan ay nag-knight lang po sa D2 na linya pa rin, tamang develop. Tapos, tinirahan po ng castling lang. Pagka-castling, nag-H3, preventing knight G4, preventing bishop G4 para hindi makapin na sinagot ng knight to E7. Tamang maneuver. Ang idea po niyan ganyan eh.
Diba? At yun na nga nangyari, oh. Nag-D4 si Wesley dahil umalis yung kabayo, tapos si Sebian nag-knight lang doon, depensa sa may E5. So ito po ay linya pa rin, no? Talagang hanggang dito pala, no? Nalaro na ito ni Nepo, pati ni Hans Mokniman. Ayan, no? Linya talaga. So pagka knight to G6, umatras yung bishop, number 1 engine move yan, na sinagot po ng C6 lang. Ayan, linya pa rin na pagka C6, tumira po ng knight to F1 si Wesley na sinagot ng rook to E8. Ayan, typical po ng mga development yan. Kailangan mo ni-activate yung mga pyesa. Ang tanong na talaga dyan, saan pupunta yung mga bishop nila eh. Anyway, dito, nagkaroon na po ng novelty. It turns out, nangyari po noong 2025, Queen to C2, may isang laro. Si Pranab yung naglaro, isang Indian young grandmaster. Pero Wesley So, Knight G3 yung kanyang pinawalan, which is novelty na first time na gamit. Ngayon, pagka Knight to G3, Bishop C7 yung ginawa. Number 1 engine move. Na sinagot ng Bishop to C2. Number 1 engine move yan na nakita ni Wesley. And then, nag-Queen to E7. Tumira po ng Bishop E3. Tamang develop lang. Nag-Bishop to E6, develop lang din. Nung tinitingnan ko, may pagka-symmetrical eh. Alam nyo, pinagkaiba lang yung pawn. Wala siya dito, nandito. Yung queen nandun na, pero si Wesley, ang tinira niya po is queen dun eh. Para may temang pwede mag-sacrifice eventually, di ba? Nag-rook A to D8 lang po yan, nag-rook A to D1, halos pareho. Na tinirahan ng queen to F8, eto naman si Wesley, queen to C1. So, umalis po dito sa file, baka sakaling gustong tikman. No? Umalis din siya dito sa file, baka sakaling gustong tikman. At yun na nga yung plinado, nag-Bishop C8, ayun, no? Parang gustong tikman eh, no? Na sinagot ni Wesley ng medyo hindi daw tama. Ang tinira niya po kasi is B3. Ang pinapatira po ng engine dyan, yung D5. Isa na daw po. D5 daw. Pagka D5 po kasi, let's say, kinapture, E-takes, mabubuksan to. Yun ang gusto ng engine lamang daw. Anyway, ang tinira ni Wesley ay B3 lang. Na hindi daw ganun katama. Bakit? Makakapag D5 daw po. Kasi nga wala na yung reyna dito, gumano na. Wala na yung bishop dito, gumano na. Nabuksan na to, may suporta na eh. Kaso hindi ginawa ni Sebian. Tinira niya po bishop D7 at nagpabalik-balik. Wesley So umatras, bumalik, abay gusto ng tabla. Pero si Wesley magpipilit yan, nag-C4 na nga. Pagka C4, kinapture, ayun ang mali. Ang tama tira niya, wag gumalaw. Bishop E6 lang. Pero, kahit mag-Bishop E6, lamang din daw ang white eh. Pagdating naman sa oras, lamang din ang konti si Wesley. Hindi lang pala konti yan kasi 123, 58 seconds lang, less than a minute. Si Sam Sebian, di ba? Kinapture po ng Bishop, ganda ng threat, babasagin ka, dinipensahan, and then umatras lang. Bakit? Para dito. Tumira po yan ng Bishop to B3 or B6 na sinagot ng Knight na nga. Tapos umatras na naman na sinagot ng Knight to F5. Ayan na. Ang lakas. May threat po dito yan ha. Pagka-capture kasi libre yun. Na sinagot lang ng Knight to E5. Hinarangan. Tapos sinimpla ni Wesley. Queen to D2. Yung unang tingin ko po sa live, eto eh. Kasi may capture. Pero napaka-relax pala ng tirang ito. Bakit? Hindi na po madipensahan. Wala ng paraan. Kaya nga po nag-rook to E6. Ayun, kinapture. Unending 1 pawn up, 10 seconds na lang si Sebian, 51 pa si Wesley, si E5, umatras, boundary na eh, nakadali na eh, no? Umatras yung kabayo, umatras din. Pagpunta doon, lumipat yung isa. Pinapalit na kung saan umatras. Pagkatras, Knight D5, ayan no. Ito po, ano, 1 pawn up, tapos napakalakas pa. Ayan no, napakalakas pa ng kabayo. Walang magawa na yan. So, ang tinira po is kinapture, eh, then ang isa, pagka takes 1 piece down. Wala naman pong ibang tira na eh. Ano pa bang ititira mo? May threat po si Wesley ganito tapos takes to. Ang pinakatira na lang daw, igalaw mo to, iatras mo, Knight to E8. But even that, it's not enough. Lamang pa rin talaga si Wesley. Pwede daw tirahan niya ng mga simple F4, Queen dito, 1 pawn up tapos ipit na ipit. Mauubos din. At dahil nga doon, nanalo si Wesley. Ano nangyari game number 2? Panoorin niyo po ulit yung live. Galing ng developer ko. Oh, ayan na, nagsimula na agad. Game number 2. Aba, inuulit nila yung laro nila sa kanilang standard match. This is it. Same. Ay, hindi, binago. Kasi F3 yung ginawa doon ni Sebian eh. But this time, A3 was played. Aha! Na-convert lang. Pero nag-F3 pa rin. Ababe, abababa. Ayan mga idea niyan, ipe-pressure rin tong C4. Alam ko to, nakits ko na to. According to engine,
Equal daw to. Nag-iisip. Grabe preparado si Wesley. Knight A5 was played immediately. Ang tindi nun. Ang tindi. Oops, pinin. Pinin. 8-6 lang. Para hindi wala siyang magaws. Ayan, atras, G5. Ewan ko, D6. Bilis tinira ni Wes. Preparado si Wesley. Wag po kayong magtaka na parang nakapin ka dyan. Kasi kakainin lang yan eh. Ayan mapapalit lang. And once the pieces got exchanged, masisira yung pawn structure, double isolated. It's not looking good for the side of Samuel Cebuan. Kaya Cebuan. Kaya tinira niya po ito eh. Ano pong pinagkaiba niya? Now he can do this. Kasi nga, walang palit. No? Pero Wesiso, I don't care. Subukan mo kasi may G5 naman ako. Kaya nga nag-F4, binigay lang yung pawn. That's a very interesting approach by Samuel Cebian. But Wesiso immediately played the number 1 engine move, Queen to D7. Wow! Queen to D7 lang. Tinulakan na umatras lang si Wes. Grabe ah. May pressure pa rin po dito binibigay, ha? Lilipat lang dito si Wesley. Astig to, guys. Grabe si Wes, ha? Queen to G5 na hindi pa daw ganun kaganda. Knight E7 pa rin. Binibigay lang. Medyo mahirap po, ha? Mahirap po itong laruin, ha? Teka lang, ha? Ako nahihirapan. Alam ni Wesley, so chess player. Pusang gala, chess player din si Wes. Marunong din eh. May dating din siya eh. Alam niya eh. So pagka-capture mo kasi, rook to G8. Capture ka isa pa doon, bishop takes C4 nga lang ang gagawin eh. Usang gala. Tapos may nakahang pa doon. Tapos magkakasling na siya doon. Abay, safe na guys. Kahit one pawn down, wala, hindi pa nakakasling yung white king. At ang black pa bigla ang aatake. Grabe ah. Tabla na lang ba kailangan? Yes. Tabla na lang po ang kailangan dito ni Grandmaster Wesley So. Tabla na lang. All he need is draw. Pagdating sa oras lamang na ng 1 minuto mahigit si Wesley So dito. Woo! Naku po, magpa-finals. Let's go. Up, nag-knight na nga po sa F3. Bishop takes to C4, immediately played by Wesley. Grabe, alam ni Wes ah. Preparado si Wesley sa dito. Nag-bishop to E4, aba simple lang. Lamang na daw. Alam nyo kanong tirang papawalan? Kaslingan mo lang. Yun ang hinihiling ng engine. Kasling lang daw. All the way, lamang na. Oh, ano kayang gagawin ni Wesley? Pwede din daw D5 eh. Pero pinakasimple kasi yung castling. Pinakasimple yung castling. D5, okay. D5 still fine. It's still better. Lamang pa rin. And then you just castle. O pwedeng simplihan mo na. Lamang na nampun eh. Allah, hinaan mo na lang ni Wes. Lamang na ako nampun. Palit-palit na natin yan, sir. Sabi niya, lamang na ako nampun. Tabla na lang kailangan. Oh, let's go. Pusang gala. Si Wesley So pa, pag tabla, tatabla na yan. Tabla na lang kailangan eh. Ay ba, itatabla natin yan. Gusto mo ba ng tabla? Let's go. Tabla natin. Tabla lang kailangan ko eh. Di ba? Tabla lang kailangan eh. Ba't mo kailangan pahirapan? All you need is draw. My sir. 38 seconds on the clock. Napapaisip na itong si Samuel Cebian. Ano bang mangyayari pag kinapture? Knight takes lang. Tapos pag rook B1, Knight A5, balik lang. Wala nang weakness. Ayan na nga po mangyayari. And then magka-castling lang. Castling is very safe na. Ayan pa yung mga weakness. Later on, baka manalasa na yan eh. Yan ang gagawin yan eh. Diba? Putik na-realize ko pag kinapture pala ito dito, pagka-capture mo pala dito, eto. Ayun na nga, kinapture, rook G8. Okay? Baka rook takes G2. Rook takes G2 siguro. Rook takes G2. Ang idea kasi ng rook takes G2, yung magkakastling ka na next move eh. Hindi ka kasi makakastling pa dahil may kain dito. Rook takes G2 nga ang ginawa. Ngayon, if you capture, yeah, I'll take here. Ngayon, pag dahil nandito na siya, dito na siya no? Pwede na siyang, babalik lang ba to? Rook G8.
Rook G8. Rook G6 ako, blunder. Pusang gala, blunder. May F5 daw. Wag mo makita, sir. Hindi nakita. Kinabahan ako. Pusang gala. Buti na lang walang oras. Queen A4, winning na. Walang oras eh. Queen A4, winning na. Ngisay na, sir. Pagka Queen A4. Walay na. Nakita! Kinabahan ako doon. Buti na lang. Queen takes A3, limasin mo na. Sir. Tapos pwede ka nang mag-castling mamaya. Wala na, winning na. 4 seconds on the clock. Alam na ni West yan, please lang. Alam mo na yan, West. Knight C4, pwede din daw eh. Pero ako kain muna para treat na to eh. Tapos kain na naman. Manalas. Yung check po kasi walang silbi dahil gaganong ka lang or even harangan. Pero ako mas maganda ata ito eh. Breathtaking. Yun na nga po yung nangyari. Kining mo ban? Pusang gala ah. Kining mo ban pa yun? Kulong ang reyna. Tapos ang labada. Wala. Itatabla na lang ni Bes. Ba't kailangan? Tabla na lang pala. Hindi na kailangan manalo. Tabla na. Okay, tinabla na. Hindi na kailangan kasi manalo eh. Tabla na lang. Winning na si Wesley. Oh, yung iba magagalit na naman. Wala talaga boy tabla. Ano ba kayo? Tabla lang kailangan. Same lang yun. Ayun, hindi na kailangan manalo. Tinabla na lang. Grabe preparado si Wesley sa opening. Bilis tumira, no? Oh, hindi ko na masyadong i-analyze to. Wala. Bakit po pa tinabla yan? Saan pa pupunta kasi yung Reyna? Diba? Saan pupunta yung Reyna? O, saan ka pupunta? Pag pumunta ka kasi dito, medyo alanganin, wala ka ng atake, sir. Kahit nga po mag-knight to F5 na lang yan eh. Saan ka pupunta? Dito, para makalayo ng mundo, kain na lang eh. No? Wala. Walay. Ubus. Walang magaws. O, daming pun. Westiso naman, kailangan ng tabla. Yun na nga po yung ginawa. Ngayon, anong nangyari sa kabila? Sa kabila po, between Caruana and A Wonder Liang, yan po yung nangyari. Ganon sitwasyon din. Nanalo sa Blitz Game 1 si Fabi. Game 2, winning siya, tinabla niya. Kasi tabla na lang kailangan parang kay Wesley. Ngayon, sila ang magkalaban sa finals. Mamaya po yan. Tingnan natin kung makakapag-live tayo. Game 1 standard Tingnan natin, puti si Wesley Game 1 no? Tingnan natin. Of course, yung mga talunan, napunta lang po sa losers bracket. Ayan po, maglalaban-laban sila dyan. Tapos, kung sino po ang manalo sa losers bracket, makakalaban yung loser between Wesley and Fabi sa losers bracket finals. Tapos, waiting yung isa para sa twice to beat advantage po ata. Hindi ako sigurado sa twice to beat, pero maghihintay lang siya. Anyway, muli ito po yung Coach Speedmaster Daniel Causo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po. Thank you ulit.